Po? Arnold Ribigi. Arnold. Paano po spelling nung apelido? R-A-P-I-Q-U-E. R-E-P-I-Q-U-E. Tapos ano pong kinabibilangan yung organisasyon? Bayan muna San Juan. Bayan muna San Juan po. Tapos ilang taon na po kayo? 32 years old. 32 years old. Tapos taga San Juan po kayo. So, bakit po kayo tumama kayo sa pagpupulong na ito? Siguro, sa pagpupulong ito, hindi naman natin ini-expect na yung pagbabago pa ni Pina, no? Dahil alam naman natin yung sistema ng lipunan ay bulok, kahirapan, lubog, kahirapan. At hindi na tayo nag-i-expect na yung kanyang sasabihin ay nakakasyak, ano? Kasi alam naman natin ang lipunan natin sa pamamagitan ni Gloria sa kanyang iniwan, no, ay lubog, kahirapan. Kaya wala tayong dapat maging expectation sa sinasabi niya mga pagbabago. Tapos di ba tayo demando sa kalagayan ng aming mga taga-community sa Corazon de Jesus, no? Kami ay nakaranas ng matinding demolition at human rights violence sa pamamagitan ni JB Ejercito Estrada. Una-una sa hindi mga pag-comply sa mga dokumento na kinakailangan ng demolition. Isa pa, pinangangalandakan nila sa tao na ang lupang arenda ay kababol para sa mga tao na dapat tirahan. Samantalang, alam naman natin na ang lupang arenda subject for demolition dahil siya ay danger zone na rin ngayon. Ngunit yung mga tao sa Corazon de Jesus ay kanilang ipinagpipilitan na doon sila dadalhin. Ang lupa na kinatitirikan ng mga tao sa Corazon so ay matagal na rin na ipinaglalaban, ngunit sa pamamagitan nila gusto nilang kamkamin na sila lang ang magmay-ari ng lupa ng Corazon de Jesus. Saan po ba yung Corazon de Jesus? Marapit sa gymnasium. San Juan. Malabot. Oo. Kuya, matagal na po kayong pumupunta sa mga ganitong klaseng pagkilos? Oo, matagal na kami. Kailan pa po kayo nagsimulang pumayag sa mga ganitong klaseng? Matagal na, bata pa ako eh. Mga Galing pa kami probinsya. Saan po probinsya? Quezon Province. Quezon Province po. Mga ilang taon po kayo nung Siguro mga 13 years old po? Since matagal na rin po kayo sumasama sa mga ganitong klaseng pagkilos, ano po ba yung pagkakaiba ng rally na to sa mga napuntahan niyo na po dati? So, kasi itong rallying ito ay isang makatotohanan, ano? At ito hindi isang simpleng rally lamang na yung mga tao ay nasa stage at nagpapaliwanag. Ito ay isang rally na nagkakaisa batay sa kalagayan ng ating lipunan at hindi ng lipunan ng ating mga mamamayan. Kasi tayong mga mamamayan ay kaiba tayo sa mga reaksyonaryo na sistema na umiiral. Kasi yung reaksyonaryo ay di sila lang yung interest nila ang daladala sa Kongreso. Samantalang dito, yung mga taong ito, kahit saan tumarating, ang busis ng mamamayan ang kanilang daladala. So, sir, hindi na po kayo masashock. Sabi nyo masashock daw tayo sa kanyang kasabihin. Siguro, pero kayo, hindi na kayo masashock. Sa panig natin, hindi na kami masasya kasi alam naman natin na lubog sa kahirapan ang ating lipunan, ang ating bansa, baon sa utang. Paano niya maiahon? Kilala po yung pamilyang Aquino bilang nagsulong ng CARP, si Cory Aquino. Sa tingin niyo po ay mabibigyang solusyonan? Mabibigyang solusyon yung dinadaing? Ngayon kung titingnan natin yung CARP, unang-una doon sa kanilang mismo, no? Lihiti mo sa Hacienda Luisita. So kung titingnan mo ngayon, mula noon hanggang sa ngayon, ay hindi siya maipamigay. Dahil pinipigil ng pamilya Cuangco. Sa panahon ni Noynoy Aquino, sa tingin niyo sa panahon ni Noynoy, yun ang ating ipinanawagan kasi pinangalandakan niya sa kanyang kampanya na tayo ay tumungo sa tuwid na daan at hindi sa baluktot tungo sa pagbabago ang tuwid na daan. Ano po ba yung ina-expect niyo po nalalaman ng speech ni Noynoy mamaya na may kinalaman po sa pinaglalaban ng organisasyon ninyo? Sana, ang batayan natin dito ay bigyan niya, siya ay magkaroon ng isang programang malinaw batay sa mga community at hindi lang sa community, sa serbisyong panlipunan. Sana ay may agenda siyang maganda batay doon sa ating kinalalagyan sa ngayon. Dinakbang po ba na ginagawa yung organisasyon niyo para mabigyang linaw yung mga hinaing niyo? Kaisa tayo ron sa naglalatag ng mga pagbabago. So, unang-una, yung ating mga congressman sa Congress na nagtutulak sila ng pagbabago at kaakibat kami dito sa baba na hindi naman may pagtatagumpay ang isang pagbabago kung wala yung mga tao. Meron po ba kayo, maliban po sa mga sinabi ninyo kanina, meron pa po ba kayo mensahe na gusto iparating sa Pangulo natin ngayon? Unang-una gusto kong iparating sa ating Presidente, Ninoy Aquino III. Sana
kaming mga nasa community at sa Kamaynilaan, at hindi lang sa Kamaynilaan, no, sa mga probinsya, na kami ay sana bigyan ng malinaw na programa batay sa paninirahan, palupa, pabahay at trabaho. Kuya, meron po ba kayong cellphone number? Meron. Pwede po ba namin siyang hingin para Okay, pwede just in na. case na meron po kami additional questions, pwede po namin kayo. Sige, sige. Ano po yun? 0909-6138-649. Maraming salamat po.